Pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon, alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipa, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Dibit. Dibit na ngayong gabi, at ang maglalaban dito ay si Bro Fernando Camacho. Sabi dito sa ating rules ay number 1, para sa first round, each speaker has a 20 minutes time limit to present their argument based on the agreed upon time. Yan. At sabi pa dito sa number 2, strictly no one is allowed to interrupt during its presentation. At sa cross-examination naman, 10 minutes allot time. Depende yan sa napagkasunduan mga kapatid kung anong oras ang gusto ninyo sa cross-exam. All question must be taken only from the presentation presented by the speaker. Yan. Tapos next tayo. Next slide. Yan. 30 seconds due to answer the question. And number 3, categorical question must be answered first before giving an explanation. If a policy question is seen, take 10 seconds to explain why. O depende pa rin yan sa napagkasundan, kasi meron dyan 30 seconds mga kapatid. Sasagot kung categorical, yes or no, at may 30 seconds tayong pagpapaliwanag doon sa sumagot ng categorical mga kapatid. Yan. Yan ang ating categorical question. Yan. Kaya depende pa rin yan sa napagkasundan. Sa second round naman, during the rebuttal stand, each debater has 15 minutes to present their point based on the agreed upon time. Depende sa napagkasundan niya ng oras. No one is allowed to interrupt during the rebuttal stand presentation. At sa another cross-examination, 10 minutes allot time. Depende pa rin yan sa napagkasundan ninyo. Any question can be asked as long as it relates to the official topic
each speaker has a 30-second time limit to answer the question. For categorical question, the speaker needs to provide the categorical answer before giving a 30 seconds explanation. Yan. Sa cross-examination yan, sa rebuttal stand. Yan, mga kapatid. Next slide. Tagal ng ano natin. Slide. Okay, number 3. All objections must be directed to the moderator. Only one objection is allowed per question. If a categorical question cannot be answered with yes or no, the speaker can pause and provide 10 seconds explanation. At sa conclusion naman ay 7 minutes given time to each debater. Depende din yan sa conclusion nyo kung anong oras ang napagkasunduan. 3 minutes explanation of gratitude. Yung mga pagpapakilala, pagpapasalamat sa mga Facebook page. Alam na natin yan mga kapatid. And other rule, personal attack, irrelevant opinion, and side comments are not allowed. Alam na natin yung mga personal attack. Mga ano naman tayo, mga professional naman yung debater natin. All participants must show professionalism. Absent, pareho namang nandito. At any point during the debate will result in a win for the present debater. Pareho namang present yung ating dalawang debater mga kapatid. Number 4, each debater has 7 minutes for a summary and conclusion. Number 5, each debater has 2 minutes for greetings and end the debate with respect and humanity. Strictly, no one is allowed to use sound effect during the debate. Yan po mga kapatid. At sinasang-ayunan po ba yan ng ating dalawang professional na limangista sa gabi nito mga kapatid? Hindi po, ay sinasang-ayunan ko po, Your Honor. Yes po, from negative side. Thank you so much. Okay. Sinasang-ayunan po. Okay mga kapatid. At sige, buksan na natin at simulan na natin at alas 10:21 na po ng gabi dito sa Pilipinas at dyan sa iba't ibang panig ng bansa naman nag-aabang na din yung ating mga viewers. Patutunayan ko na ang 7-day Sabbath ay nananatili para sa mga Kristiyano. Anong oras po mga kapatid ang napagkasunduan? Bahala na si Canuel kung ano. Kay 12-7 tayo, kung 12-7 okay sa iyo, okay sa akin 'yun. Okay. 12-7. Okay po. Okay. Simulan na natin mga kapatid. Bro Fernando Camacho, affirmative mula sa 7-day Adventist. Time start now. Sa'yo na po kapatid. Okay, so isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Sa pagkakataon pong ito ay hangad po ng inyong malit na lingkod na ang Diyos ang siyang patuloy nating maitaas at maparangalan. Ano man na maging pag-uusap ngayon ay bunga lamang po ng amin pong topiko mga kaibigan at mga kapatid. Ang inyong pong malit na lingkod ay tumatayo po sa panig ng affirmatibo na akin pong patutunayan na ang 7-day Sabbath na pinangingilin ng 7-day Adventist ay dapat ipangilin pa rin o dapat ipangilin ng mga Kristiyano. Sapagkat yun po ang paksa, patutunayan ko ng 7th-day Sabbath ay dapat ipangilin ng mga Kristiyano. Unang-una narito mga kapatid at mga kaibigan, ito pong paggamit ko ng Kapitulo 2, Kapitulo 24, talatang 20 ng tama ba ako? Marcos yata ito eh. Mateo po yan, kasi alam nyo po, ipagpaumanin nyo ay nga mga wala pang 20 minutes nang ako ay nag-prepare. Okay, dito sa 24, talatang 20 ng aklat ng Mateo, ganito po ang ating mababasa. I-correct nyo na lang po ako kung mayroong pagkukulang sa talata, kasi mabilisan ko itong pinrepair.
at ipagpatawad ng aking kaibigang si Noel. Mateo 24, talata ay 30. Para makatiyak nga rin ako, tama ba na slides? Tako, mali, ano? Ang talata na gusto kong mabasa diyan, ayan, 20 nga, ano? Tama. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Ito po ay pahiwatig ng ating pong Panginoon para sa kanya pong mga lingkod. Ano ho? Na itong kanyang mga lingkod, kabilang narito siyempre yung mga Hudyo na naging Kristiyano, ay ipinapanalangin ng ating Panginoon na yung magiging pagtakas nila sa panahon ng sila ay kukubkubin ay wag mangyari sa panahon ng taginaw o sa Sabat man. At alam natin ang kasaysayan na ito ay naganap, wala na o nagkaroon ito ng katuparan ng pagkukubkub sa kanila, wala ng ating Panginoon Kristo. Siya po ay umakyat na sa langit. Ngayon, isang pahiwatig ito na ganung kahalaga ang araw po ng Sabat. At syempre, yung Sabat na binabanggit dyan, yan po yung 7th day of the week, yung 7th day rest. Walang iba, kundi itong ipinangingilim po ng 7th day Adventist na nagkaroon ng ito ay nilapatan ng mga pangalan ng araw sa ating kapanahunan. Yan po ay araw ng Saturday o Sabado. Yan. Ngayon, isa pang aking katibayan, ito pong mababasa natin sa Marcos 2:27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Gusto ko makita po ninyo yung una at ikalawang kahalagahan dito. Ginawaan niya ng ating Panginoon ang Sabat, yung Sabat pong tinutukoy po yan po yung 7th day rest. Yan po yung Sabado na ating binabanggit ngayon. Ginawa ang araw ng Sabat ng dahil sa tao. Sa ibang bersyon ng Biblia, ginawa ang Sabat ng dahil sa kabutihan ng tao. Ano po? Kaya ho, ang Sabat na ating pinangingilin ngayon, yan po ay ginawa para sa atin. Pero dahil ang paksa ay para sa mga Kristiyano, nililimitahan ko po ang scope and limitation nito, bagamat sa lahat ng tao, ilalagay natin sa dahil yung Kristiyano ay sakop naman ng terminong lahat ng tao, kabilang sila roon. Kaya ang Sabat ay ginawa para sa Kristiyano. Yan. Kung ang Sabat ay ginawa para sa mga tao, ang Sabat po ay ginawa ng ating Panginoon para sa kabutihan ng mga Kristiyano. At naparito ang ating Panginoon, itinuro niya kung paano natin tratatuhin ng tama ang pangingilin po ng Sabat. Kaya yung mga gawaing pagpapagaling, pagkitil ng uhay sa araw ng Sabat, hindi po namin itinuturing ito na pagkakasala sapagkat sumusunod po ang Seventh-day Adventist sa panuntunan ng Biblia. Itinuro ng ating Panginoon kung paano natin tratatuhin ng tama ang araw po ng Sabat. Maging yung pagpunta ng ating Panginoon Jesucristo tuwing Sabat sa sinagoga, yung po ay isang akto o isang pagpapakita, pagtuturo ng ating Panginoon kung paano po ipangingilin ang Sabat. Kaya naniniwala kami, maging ang ating Panginoon Jesucristo ay nangilin po ng Sabat. In short, siya po ay Sabbath keeper. At syempre, kung Sabbath keeper ang ulo ng iglesia, ang katawan po, Sabbath keeper din po. Sino ang katawan po na yan? Sa panahon natin na lumang na bagong tipan, wala pong iba kundi yung mga tinagurian na, o kinilala na mga Kristiyano. Kaya naniniwala po ako na ang Sabat ay dapat sundin sa panahong Kristiyano sapagkat ito ay ginawa ng Diyos
para po sa atin. Tatandaan natin na hindi ginawa ang tao o hindi ginawa ang mga Kristiyano dahil sa Sabat. Kundi ginawa ang Sabat para sa ating kabutihan. At dahil mapalad tayo sapagkat mayroong Sabat na ginawa para sa atin, ano naman ang ating igaganti? Igagalang naman natin ang Diyos na nagtakda ng araw ng Sabat para sa atin pong kabutihan. Bilang sukli sa ating pagmamahal sa ating Panginoon, bilang tugon sa ating walang hanggang pag-ibig din sa Kanya, kaya tayo tumutupad sa Kanya pong mga alituntunin. Kaya sabi doon sa John 14:15, lagi ko itong ginagamit sa debate, if you love me, keep my commandments. Kanino po utos yan? Sa panahong Kristiyano, nang ito ay tinagurian na sa bagong tipan. Kaya, isa pa, naniniwala kami na yung pangingili ng Sabat, yung nasa Exodo, Kapitulo 20, talatang 8, utos po yan ng atin pong Panginoon na nagkaroon ng pagpapatibay doon sa bundok ng Sinai hanggang sa bagong tipan ng kanyang ibandila ang kanyang makataga, if you love me, keep my commandments, nananatili pong kasama roon ang pangingilim po ng Sabat. So, kaya naman mapapansin niyo ang mga Seventh-day Adventists, saan man sinandako naroroon, ay nangingilim po kami ng Sabat. Sa gabing ito, hindi natin pag-uusapan kung papaano ipinangingilin ang Sabat. Kundi ang tangi lamang usapin po, kung ang Kristiyano ba ay dapat pang mangili ng Sabat. At tinitindigan ko po na ang Sabat o yung 7th day rest ay dapat ipangilin ng Kristiyano. Yan. Isa pang talata na gusto kong maipasok po rito, yung binabanggit po sa aklat ng Hebreo sa 4:9 ay ganito po ang ating mababasa. Siguro dito ko na sisipiin sapagkat hindi ko na nailagay sa screen dahil sa kakulangan na ng oras ng paghanda. Hebreo 4:9. Yeah. Ganito po ang ating mababasa. May natitira pa ngang isang pamamahayang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. So dito sa mga katagang ito, isa itong deklarasyon at napakaliwanag na pagsasaad sa atin na mayroon pa anyang nananatili. Kasi sa Greek ang ginamit ay apolipetay, nananatili. Dito naman sa Tagalog, nang isinalin ito ay natitira. Pero ganun pa man, ay naninindigan po ang pananampalatayang Adventista. Kaya salamat po sa 2 minutes na mayroon pang nananatiling isang pamamahayang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sino po ang bayan ng Diyos na ito? Siyempre, dahil ito ay nasa bagong tipan, naniniwala tayo na ito po ang iglesia ng ating Panginoong Diyos na kinilala at pinasimulang tawagin sa bagong tipan ng mga Kristiyano. At ikinagagalak naman natin, bagamat yung terminong Kristiyano ay isang pagyurak na ginawa noong unang siglo, ay ipinagmamalaki naman natin sa panahong ito na tayo ngay matawag na Kristiyano sapagkat tayo ay tagasunod ng ating pong Panginoon Jesus. Na ayon sa talatang ito, mayroon pang nananatili o apolipetay na pamamayang Sabat sa bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay Kristiyano at ang nananatiling Sabat po na binabanggit dito ay walang iba kundi yung 7th day rest. Kaya mahalaga po para sa ating mga mananampalatayang Kristiyano kung tayo po ay tuwiran at hayagang susunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos para sa atin pong araw ng Sabat at dapat po nating ipangilin ang 7th day rest na atin pong pinapaksa ngayon pong gabi. Yan. At siyempre sa panig naman ng negative side ay hinihilingan naman natin na sa kanyang pagpapabulaan o sa kanyang pagtuto, sa pagiging kanyang negative, ay mapatunayan naman sa atin na klarong-klaro na hindi na 7th day rest ang itinalagang
pamamahinga o inilaan sa bayan ng Diyos. At kung hindi na ito seventh day rest, siguro panahon na rin para malaman natin kung anong araw na ito. Okay? Kung anong araw yung ipinalit o inihalili at time na. Okay, salamat po. Okay, dyan po nagtatapos ang presentation ni kapatid na Fernando Camacho ng SDA. Ulitin po natin ang topic. Patutunayan ko na ang 7-day Sabbath ay nananatili para sa mga Kristiyano. At dadako na po tayo para sa cross-examination ni Brother Noel Perfecto ng Roman Catholic Church. Seset lang po natin ang oras. 7 minutes. Okay. Brother Noel Perfecto ng Roman Catholic Church, cross-examination, time start now. Hello. Ito po ulit si Noel. Brother Camacho, unang tanong natin, ano? Ito pong sabi nyo sa Mark 2:27, Sabbath is for men. Ito po ba patungkol sa lahat ng tao? Wala pong tinatangi? Yes or no? Yes po, para po yan sa lahat po ng tao, kasama po dyan ang Gentiles. Ano ho? Kaya lang kasi, kaya nilagyan ko ng scope and limitation kasi yung paksa ay patutunayan ko na yan ay para sa Kristiyano at dapat itong ipangilin. Since na ang Kristiyano ay isa doon sa kalipunan ng lahat ng mga tao, and naniniwala tayo na ang Marcos 2:27 ay isang magandang talata na pagpapatunay na ang Sabat ay para talaga sa atin ng mga Kristiyano. Okay. Ang sabi niyo po, ito po ay para sa lahat ng tao, wala pong tinatangi. Pwede niyo po bang bigyan kami ng proof na ito ay pinapatungkol rin sa mga pagano? Ito ay applicable din as a word of God for the pagans. Yun po yung hinihingi po natin reference. Opo, meron po halimbawa doon sa Exodo 20 nang lumabas ang bayang Israel, may mga kasama silang nakilakip sa Panginoon na dati sila ay mga pagano kasi sila ay lahi ng Egyptian. Sa Deuteronomy 14, mayroon din silang kasamang lumabas na hindi naman talagang mga Hudyo, mga dati silang pagan. Pero dahil nakilakip sila sa Panginoon, nangingili na sila ngayon ng Sabat. At marami pang talata yan, pansamantala, yan munang dalawang aklat na yan ang atin pong ibibigay. Kaya lang, ang paksa kasi natin ngayon, kapatid na Noel, ay para sa Kristiyano. So, ganun po. Opo, doon po tayo, Brother Camacho, doon sabi mo kasi, Sabbath is for all men. Kasama po dyan yung Kristiyano. Ang tinatanong po natin, hindi po yung sumama sa covenant people. Kasi kung sumama naman po sa covenant people, yung dating Gentiles. Ang tinatanong po natin, dahil sabi niyo po, para sa lahat ng tao, applicable po yan, kasama ang pagano, yung walang reliyon. Yung mga hindi talaga na pumasok as a covenant people, as Christian, and as Jewish, meron po ba tayong patunay na ito'y applicable din sa kanila kasi tao rin po sila? Opo, yan pong talata na yan ng Marcos 2:27, napakatibay na po niyan na ang Sabat ay ginawa ng Diyos para sa tao. Yung tao po dyan ay nasa pangmalawakang kahulugan po talaga yan. Anthropon po yan na para sa lahat ng tao. Gentiles man o Hudyo, para po sa kanila ang Sabat. Nilalagyan ko lang ng scope and limitation kasi nga ang paksa ay para lamang sa mga Kristiyano. So lalabas dito, kung ipapasok natin yung pagan, magiging nonsense. Kasi hindi ko pinatutunayan ngayon, ngayong gabi, hindi ko pinatutunayan ngayong gabi na yung Sabat ay para rin sa mga Gentiles. Ang pinatutunayan ko lang po ayon sa paksa para sa Kristiyano po. Okay. So, next question natin, Brother Camacho. Ito po yung ito pong Sabat ay ginawa sa lahat ng tao. Ito po ba ay ginawa doon sa Exodus 20:8-11 na ginawang covenant ni God sa mga Israel as indicated in verse 1 and 2? Yes or no? Categorical. No po, dahil sabi rin sa talata ng Marcos 2:27, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao.
So kailan ba ginawa ang tao? Hindi ba sa panahon ng Heneses? Ibig sabihin, nang gumawa ang Diyos ng tao sa panahon ng Heneses, ginawa, tapos ang sumunod doon sa 2 chapter 2 verse 1 to 3 ay sumunod naman ang Sabat. Ang sabi doon sa Marcos 2, ginawa ang Sabat nang dahil sa tao. Kasama Next po question. sila Adan po doon. Okay. Yung sabi po Tito, ginawa po yung Sabat. Ano pong verse ang maibibigay natin kailan po ginawa yung Sabat? Ano pong verse po na mabibigay niyo po kung kailan po nag-originate yung pagbigay ng Sabat po? Opo, doon sa Heneses, Kapitulo 2, talata ay 1 hanggang 3. Yan po ay napakatibay na pagtatala ng Biblia na pagkatapos niyang likhain ang lahat ng bagay, ang isinunod naman niya ay yun pong ikapitong araw. Kaya nga pinatutunayan ko ngayon ay 7th day rest. At yan pong 7th day rest na yan na nasa chapter 2, yan din yung kinukote ng Exodo Kapitulo 20, talatang 8 hanggang 11 na Sabat. Kaya nga lang, ang pinatutunayan ko po ngayon, yung Sabat, ayon sa paksa, ay para nananatili Next para question. sa ating mga Kristiyano. Okay. So, ang susunod kong question, sinasang-ayunan mo dito sa Exodus 20 na yun namang sinipi mo naman, no? Sabi dito, I brought you out of the land of Egypt. So, ina-affirm mo sa akin na ito ay nagpapatungkol sa Israel. Yes or no? Yes, sa panahon ng Exodus nang sila ay makalabas sa pagkaalipin, muling ipinaalala sa kanila ng ating Panginoon ang pangingili ng Sabat. Kasi doon sa Deuteronomy chapter 5 verse 2 and 3 ay dati nang umiiral po yung pangingili ng Sabat. No? Kaya lang nang sila ay naalipin ay nawalan sila ng kapangyarihang ipangilin ito. Kaya pagdating naman ng sila makalabas, ang sabi sa Exodo, alalahanin anya ninyong araw ng Sabat. Opo. Ito po ay ang topic natin para ay nananatili para sa mga Kristiyano, lahat na po ito, maging Kristiyanong Hintil o Kristiyanong Hudyo. Meron po ba kayong isang apostol na nagturo na dapat i-impose or ipanatili ang 7th day Sabbath ng mga Hudyo para sa mga Kristiyano? Yung pinakamatibay, bro. Opo. Yung binanggit ko doon sa Hebreo, isa ito sa pinakamatibay, 4:9, na may natitira pa o may nananatili pang isang pamayang Sabat, time na. Ayun po. Thank you, Sir Noel. Thank you so much, Brother Camacho. Sige po, at dyan nagtatapos yung ating cross-examination ni Brother Noel Perfecto para kay kapatid na Fernando. Okay. At dumako na tayo mga kapatid sa presentation naman ni kapatid na Noel. Set natin ang oras. 12 minutes para sa iyo kapatid. And Bro Noel Perfecto, Roman Catholic Church, para sa paksang patutunayan ko na ang 7-day Sabbath ay nananatili para sa mga Kristiyano. Siya ang negative. Time start now. Hello po, ito po si Noel Perfecto ng Roman Catholic Church po, no? Tumatayo pong negative po sa ating paksa na ang 7-day Sabbath ay nananatili at imposed pa para sa mga Kristiyano. Ayon po sa Biblia. Gusto ko lang po muna i-wrap up po ang naging first round namin ni Brother Camacho para maging malinaw po sa ating tindig kung ano po yung tinututulan natin doon. Nakita natin sa first round natin yung mga sinipi na mga talata ay nagpapatungkol sa certain people, and that is the Jewish people actually, itong sa Mark, itong sa Matthew. Of course, this time Jesus Christ was speaking about in regards to Jewish community. At pag sinabi nating tao, yes, it is anthropos, it pertains to all people, but depending on context, Brother Camacho. Etong mga taong to,
makikita natin na hindi binigyan ng law ang mga pagano. So ibig sabihin, hindi sakop ang mga pagano dito. Ibig sabihin, yung preposition natin, na pag sinabing anthropos, ay pinipilit natin lahat na yan, including Christians, is not true at all. Kasi kung true yan, dapat sabihin natin, yung law of God, yung mga pagano, sakop dyan. Hindi nga po eh. Kaya nga po, ang bayan ng Diyos, kaya tinawag ng bayan ng Diyos, kasi siya po yung sakop sa aral ng Panginoon Kristo o Panginoong Diyos. So hindi po natin maisingit ang mga pagano po dyan na sila ay imposed at magsabat kasi hindi po sila covenant people. And when Christ came, brought the everlasting covenant by His life, suffering, death, and resurrection, covenant po yan to those who believe. So doon sa mga non-believers, it is not imposed yung covenant niya. That relates to the Sabbath of the Old Testament. Yung Sabbath of the Old Testament, it is not binding to the Christians anymore. Bakit po hindi na po siya binding? Kasi po, yun po yung pinapahayag ng ating mga apostol dito sa New Testament. Number 1 na po dyan, si St. Paul. Makikita natin dito mga kapatid, no, babasahan natin kayo sa Colossians. Sa Colossians tayo pumunta mga kapatid. Dito sa The Living Bible 16 to 17. Alam ko may mga sagot ang Seventh-day Adventist dyan. Binasa ko rin sa adventist.org. But hindi ako convinced do sa mga do sa mga justification nila na hindi ito yung 7-day weekly Sabbath. Sabi dito, so don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for not celebrating Jewish holidays and feasts or new moon ceremonies or Sabbaths. Itong Sabbath na to is Sabbaton. Pag tinignan natin to sa Strong Concordance natin is 7th day of the week Sabbath. So lumalabas kasama to yung weekly Sabbath na ginaganap ng mga kapatid nating Hudyo sa Old Testament hanggang ngayon, no? For these were only temporary rules that ended when Christ came. So they were only shadows of the real thing of Christ Himself. So ibig sabihin, kung sasabihin natin, ang mga Kristiyano ba dapat mangili ng Sabbath? Yes. But which Sabbath? Yung 7th-day Sabbath or the person of Jesus Christ? Okay, pag sinabi nating Sabbath, yes, nangingiling ang mga Kristiyano, but in a spiritual form na. It's a different dimension, spiritual dimension, it is a person of Christ. So meaning to say, ang Sabbath natin ngayon is not bounded by time and day. Unlike before, they were bounded by time and date, sundown to sundown. But now, when you're in Christ, it is boundless. It is, it is a faith without walls. So, ibig sabihin, whether it is Monday today, whether it's Friday or Sunday, if you're in Christ, you are experiencing the Sabbath of Christ. Yun ang totoong Sabbath natin ngayon, mga kapatid. Hindi na po tayo bounded sa Kaya makikita natin sa Corinthians, mga kapatid, yung pag collection nila, ng pag-abag nila is first day of the week. Bakit po first day of the week? Kasi doon na po nagtitipon yung mga Kristiyano. Ngayon, minove ba yung Sabbath day na 7th day sa first day of the week? Not at all. Not at all. Pero ang pinapakita lang dito, mga kapatid, is yung Sabbath na 7th day na pinatutupad sa Exodus 20 verse 8 to 11 at sinasabi ni brother na sa Mark 2:27 na pinapatupad sa lahat ng mga tao. Yung tao diyan actually it represents Israel, not all people. Is hindi na siya bounded sa Christians. Hindi na siya bounded. Kasi kung bounded pa siya, actually sa Galatians, even sa Galatians, pinapakita doon na yung collection nila is during the time they have congregation. That is the first day.
first day of the week. Gusto ko lang ibigay dito kung sino talaga ang spiritual rest natin, mga kapatid. It's not, we are not bounded by day anymore. Kaya tinatanong ni Brother Camacho, magbigay ka ng isang araw. And sa amin, yung araw sa amin, yes, we have Lord's Day. That is Sunday. That is in honor to the resurrection day of Christ. Pero ang Sabat sa amin is person, Brother. Kung topic natin, ano yung Sabat? It is person of Jesus Christ, as indicated in Colossians 2:16 and 17. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 11:28, mga kapatid, "Come to me, all you have labored and are in burden, and I will give you rest." This is the rest that Christ is offering to the Christian people. Of course, yes, mga kausap pa rin niya dyan, yung mga Hudyo, of course, he is trying to convert yung mga Hudyo from their previous covenant to another covenant. Come to me. Ibig sabihin, have faith in me. Kaya nga sabi no, those who believe in the Son of God, has eternal life. And those who do not believe in Christ, it's already condemned. John 3, John 3:17 to 18. So ibig sabihin, come to me. So ibig sabihin, yung rest ng Christians is spiritual rest. Hindi na siya nag-i-impose ng certain day. Kaya sabi sa Romans 14, verse 5, sabi gano'n, if you consider one day as holy, ipapabanalin pa rin ng Diyos yan. So ibig sabihin, day kasi ng Hudyo, syempre very holy yan, Lord's Day yan, 'di ba? Yung Sabbath day nila. Kaya pagdating sa Christianism, sa Romans 14 pa lang, makikita natin na we are not bounded to the 7-day Sabbath anymore. Kasi sinasabi, kahit anong day yan, kung gusto mo naman every day is alike, it will be sanctified by the Lord Himself. Yun ang sinasabi dyan. Kapatid na Brother Camacho, yun ang sinasabi dyan. Hindi na tayo bounded sa actually sa Acts 20, I think verse 17 doon, nagtipon-tipon sila to do the Eucharist on the first day of the week. So pinapalabas pa rin dito na hindi na bounded ang Christians sa 7th day of the week. Kaya yung sa Hebrews 4:9, actually napakaganda nung gustong-gusto ko yan na i-topic. Yung 4:9 na yan is more of spiritual rest yan, kapatid. Actually, tinanong ko yan sa iyo during the time na meron kang show kay Brother Sherwin, at sinabi mo sa akin yan, yung day na yan is the day when a person is converted. And appear tayo dyan. It's not a certain day of rest na Saturday, pero ang sinagot mo sa akin dyan sa komentar, nag-comment ako nung ini-interview ka ni Brother Sherwin sa kanyang sa kanyang show na talk, tinanong ko yan specifically, sinagot mo ko dyan, sinabi mo talaga na that's the day that a person is converted to Christ. And that is correct. Hindi po yan nagpapatungkol sa 7-day Sabbath anymore. Although sinabi dyan, yung day na si God nag-create ng first creation, nag-rest siya dyan, but it has higher dimension to be understood. So ibig sabihin, this is the day that the Lord has made, di ba? Sabi ng gano'n. Yung mga kinakausap niya, yung mga Sabbath keeper yan eh. They are very zealous to the 7th-day Sabbath. Pero hindi pa rin sila nakapasok sa spiritual rest. Bakit sila hindi nakapasok? Unbelief. So, yung day niyan, mga kapatid, is more of spiritual application. It is the eternal rest that we will be having in Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin niya. It's not per se the 7th day. So, ibig sabihin, inalud lang yung siya from the Old Testament, yung 7-day rest nila, in-apply dito sa spiritual rest that we will be receiving and experiencing in the person of Jesus Christ. Wala pong pag-aano diyan, walang pag-i-impose, walang pagpipilit at pagko-command para i-impose yan sa lahat ng mga Kristiyano. Pansinin niyo mga kapatid sa Acts 15. Itong mga Judaizer, pinipilit nila na magpatuli ang isang mga hintil para maging para maligtas, para maging tunay na Kristiyano.
Actually, ang circumcision is actually, inaano rin niya, ini-equate rin niya sa Sabbath keeping ng mga, kasi law yan eh. Pero sabi ni Jesus Christ, sabi ni St. Paul, sabi niya sa Galatians, sabi niya na if kapag pinaglaban niyo tong law na to, you are far from Christ. Sabi niya, you are alienated from Christ. Ang sabi niya ganon. So, kaya naglabas ng mandate itong mga apostol by the help of the Holy Spirit, hindi minandate sa kanila ang 7-day keeping, 7-day Sabbath. Ang iminandate sa kanila, umiwas sila sa pangangalunya or sexual immorality, sa mga yung mga pagkaing binigti. Actually kasama doon yung dugo, di ba? At meron pa sinabi diyan eh. And you will do well. So, sabihin, ang pinapakita natin dito, Brother Camacho, it is not imposed. Kaya naghahanap tayo ng yung imposition. Okay, at dyan natatapos ang presentation po ni Brother Noel Perfecto. At dadako na po tayo sa cross-examination naman ni Brother Camacho, kapatid. At set natin yung oras, mga kapatid. 7 minutes. 7 minutes. Brother Fernando Camacho ng 7-Day Adventist, para sa cross-examination kay Brother Noel Perfecto. Time start now. Okay. So, Sir. Yes, sir. So, doon ako magtatanong muna sa chapter 2 verse 28 kasi ang naintindihan ko po sa inyong paliwanag para ito sa mga kahit na binabanggit dito ay tao, para ito sa tawag dito sa mga Hudyo. Okay? So bakit ang pagkakasalin po ay hindi sinabing ang Sabat ay ginawa para sa mga Hudyo? Bakit ganun po ang pagkakasalin? Bakit ang ginamit pa ay para sa tao? Yes, kasi mga Hudyo, mga tao sila. So kaya yung tao doon by context is pertaining to the Jews. At yung mga dito, ang audience dito ni Jesus Christ is mga Hudyo na actually mga na-offend sa kanya kasi they are feeling na ibina-violate ni Jesus Christ yung law ng Sabbath. So basically, ang mga Hudyo kasi tao. But it doesn't mean kaya verbo. Pag sinabi mo bang verbo, Diyos ka agad? No. By context, ang verbo is person of Christ, yung whole logos. Pero pag sinabi mo verbo, it could mean general. Okay po. Naniniwala po ba kayo na yung tawag dito, yung Marcos 2:27 tungkol doon sa mga tao? Yan po ay anthropos yan sa Greek, ano? Yan po ay tumutukoy sa sabi nating humankind, human race, human being. Tinatanggap niyo po ba yon? Yes, oo. But yes, tama tayo. Almost the same question to sa first question mo. Tinatanggap natin yan without the context, it pertains to everybody. Pero with the context that Sabbath was made for men, when Sabbath was made in Exodus 20 verse 8 to 11, it is in particular to the people who was brought out of Egypt, and that is the Israel people. By context, we will know that these men pertains to Israel. Okay. Kanina po ay naitanong nyo sa akin yung nasa sayo po kung sasagutin ninyo kung dahil hindi naman ninyo nilatag doon sa Genesis 2. Tinatanggihan nyo po ba yun na yun ay 7th day rest? Alin pong verse doon? Opo. Genesis chapter 2. Oo. Okay. Okay. Yung 7th day, actually nakasulat diyan, 7th day. Although wala nakasulat diyan na Saturday, but 7th day. Hindi natin tatanggihan yan, bro. Even sa CCC namin, bro, pinatutunayan niya na 7th day. Yan po yung sa Jewish law, Mosaic law.
yan po sa amin pagkakaintindi, yan po nagpapatungkol sa first creation, original creation. And as a new creation in Jesus Christ, bro, we have freedom. And we honor the Lord's Day, the first day of the week, as the Lord's Day. Then since naniniwala kayo na yun ay seventh day rest or ito na nga yung seventh day of the week, so tanggap nyo rin na diyan ginawa yung Sabat na yan? Yeah, diyan ang pattern ng Sabat because sabi nga God has rested. Pero kung titingnan talaga natin mga kapatid, God does not need to rest kasi hindi siya napapagod eh. So ibig sabihin, itong rest na to, mas malawak ang binibigay na meaning nito. Kumbaga, in-appreciate niya kung ano yung create niya, bro. And who needs rest, sabi mo nga, is men. Mark 2:27. Bakit? Because it connotes slavery. Before, slavery from physical aspect. Now, it is slavery from Next sin. question. Okay. Sabi doon sa Mark 2, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. At naniniwala kayo na yung nasa Genesis 2 ay seventh day rest. So tanggap nyo rin po ba na yung Sabat na nasa Genesis 2, ginawa rin po yan para kila Adan at Eva? Yes or no? Walang indicate, no. Kasi walang indication diyan na inutos na kanila Eva at Adan. Actually, ginawang utos yan at covenant yan doon nga sa sinabi mo sa Exodus 2 at 20, 8 hanggang 11. Hindi po yan ini-impose sa mga sa nauna sa law. Kasi sinasabi rin sa Romans 5, bro, na yung before Mosaic law, wala pang law. Kaya sila Noah, wala pa rin silang law. Hindi pa sila under the law. Sinabi yan letra por letra Next sa question. Romans 5, Okay. 12 to 17. Then, punta naman ako doon, Sir Noel, sa Hebreo 4:9. Okay. So, tinatanggihan niyo po ba na yung natitirang o nananatiling Sabat, pamamayang Sabat doon ay araw ng Sabado o seventh day rest? Tanggi po ba kayo roon? Yes, bro. Ibang dimension nito ng spiritual aspect nito, bro. It represents, bro, yung eternal rest that we will be receiving through Christ. Eternal rest yan, bro. Hindi na Sabado yan, bro, na 7th day Although yun nga, allusion siya from the 7th day rest of God. Nakasulat naman yan, doon lang kinuha siya, pero yung real meaning niya, bro, is more of spiritual application. Sabi niyo nga po question. sa akin is conversion day o conversion day. So, next question po. Doon sa Exodo 20 na ginamit po ninyo, sabi niyo ay sa Hudyo, no? Doon iniutos. Ang tanong ko po sa inyo, ano po yung unawa ninyo doon sa terminong remember? Doon sa remember the Sabbath day to keep it holy. Correct. Ang unawa natin dyan is a covenant, kasi that is to remember how God saved them from slavery. Now, ang pagdating bro ng New Testament, bro, sabi niya, remember me, because Christ in the New Testament has saved us from the slavery from sin, not from slavery from Egypt anymore. Yun. Time na. Okay. Thank you, Sir Noel. Thank you, bro. Sige. At natapos po ang ating first round. At bago tayo tuluyang dumako sa ating second round, ay basahin muna natin ang mga ilang comment sa ating Facebook page sa mga followers natin dyan. Sabi ni Mark Pacheco, Sabat ay rest day, Sunday ay worship day. Problem ng SDA, ayaw nila magsimba kung Sunday dahil pagan daw. Bakit may araw ba na ginawa si pagan? Sabi naman ni Jomer Taihon, bakit ang SDA sisimba ng Sunday? Hindi naman Sunday keeping ang SDA.
ikaw bakit hindi ka magsimba ng Sabado, tatak ng Diyos? Sabi pa niya, iba ang worship day kaysa sa rest day. Yan, sabi ni Mauril Mejos, proud to be Catholic. At ang sabi ni Pacheco, kung rest, dapat rest kayo. Kung worship, dapat worship kayo. Bakit kasi nag-worship kung utos may rest nga? Sabi ni David, worship ay may praising, dancing, clapping, jumping. Bawal sa Israel yan. Kung rest day kayo, kaya Sunday ang worship. Dahil resurrection day yan. Hope ng bawat believer, a day of celebrate. Sabi ni Jmar, proud SDA. Sabi ni Jumong, ang ating kaibigan, mula Sunday hanggang Friday, hindi nag-worship ang SDA tuwing Sabado lang. Hehehehe. May tawa pa si Jumong. Mga minamahal, sabi ni Arnold, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng talata ito, mga kapatid. Okay. Sabi pa niya, na kayo ng panahong, talata ito, Efeso, marami. Oo. At sa Hebro 4:4, nakalagay. Okay, dumako na tayo, mga kapatid, para sa ating second round. Kay kapatid na Fernando Camacho, 12 minutes. Teka lang, set natin ang oras. Ang topic, patutunayan ko na ang 7-day Sabbath ay nananatili para sa mga Kristiyano. Brother Denmar, lagi Denmar pati. Fernando Camacho Jr. Ikaw talaga, Brother Denmar, nasa isip kita, lumalabas ka sa aking dila. Ng SDA, time start now. Alright, so unang-una mga kapatid, ay gusto ko muna gamitin itong Marcos 2:27. Kasi po mga kaibigan, sa context po ng talata pong ito, yung terminong sabaton tuloy, anthropon, ay nagkagaya ko sa iyo kapatid sa itang anthropon, yan po ay kumakatawan sa humankind or human being, no? At kaya mapapansin niyo yung deliberation ng talata, ginawa ang Sabat nang dahil sa tao. Hindi sinabing ginawa ang Sabat nang dahil sa Hudyo. Hindi po ganoon ang pagkakasabi. At mapapansin niyo rin, ang kausap po ng ating Panginoon diyan, kapwa niya Hudyo. Hindi sinabi ng talata na ginawa ang Sabat para sa inyo. Kundi para sa tao. So ito po ay pangkalahatan, general, ito po ay general na pag-a-approach, no? Kasama po dyan ang mga Gentiles. Kaya lang kanina hindi ko lang kasi masyadong dinidiinan yung pangingili ng Gentiles kasi nga hindi yun ang paksa no? Ang paksa ko ngayon, patutunayan ko na yung 7th day rest ay nananatili sa Christian. Pero anyway, dahil yan ay nasasagasaan na, isa pang talata na may dadagdag ko riyan, doon sa maliban dyan sa Marcos 2:27 na matibay nating talatang ginagamit. Yung sa Gawa 13. Kung papansinin ninyo, dyan sa chapter 13, verse 42, 43, and 44, yan po ay pangangaral ng mga alagad, doon sa mga taong naroroon. Yan. Kasama po diyan ang mga Gentiles. Hindi lang po yan mga Hudyo. Kasama po diyan yung mga Gentiles. Kasama pong nag-o-observe din ng Sabat. At isa nga sila sa inaaralan dito. Yan. Hindi lang yan, maraming talata po sa Biblia, maging sa Acts chapter 17, chapter 18. So, marami po yan Kaya lang hindi kasi yan ang paksa namin Ang paksa ko kasi, ang patutunayan ko po, yung Sabat, yung 7th day rest, yan po yung nananatili sa Kristiyano. Okay? So, yun po yung scope of limitation ng topics, hindi po doon sa Gentiles. Ngayon, isa pa, doon sa Colossus chapter 2, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po yan tumutukoy doon sa pagpapahinto
ng pangingili ng seventh day Sabbath. Hindi po. Kasi yung pong Sabbath na binabanggit po riyan, yan po ayon sa mga scholar, yan po ay Sabbath na nasa ilalim ng tinatawag na palatuntunan o mga seremonyal. No po. Kaya mapapansin niyo yung mga kakatig ng Sabbath, new moons, yan, pagkain, yung pagkain po na tinutukoy diyan yung may kinalaman din sa ceremonial, no ho? At sa 17, yung Sabbath na binabanggit diyan, anino ng anino lamang ni Kristo. At sa Biblia, ang umaanino kay Kristo, yun pong may kinalaman sa ceremonial. Sa ceremonial, yun pong utos ni Moises, na ini-address kay Moises. Hindi po diyan kasama yung Ten Commandments. Kasi yung pong Sabbath na nasa Ten Commandments, hindi po yun alaala ng pagkaalipin nila sa Ehipto. Hindi rin yan yung umaanino sa pagdating ni Kristo. Yan po ay alaala ng creation. Kaya doon sa chapter 2 ng Genesis, yan po mga kapatid ay seventh day rest po yan. Sabi ng Marcos, ginawa yan ng dahil sa tao. Ibig sabihin, ginawa yan para rin kila Adan. Sila Adan, hindi naman sila mga Hudyo eh. Diba? Oo. Kaya ginawa yan para din kila Adan. At hindi natin mababali yung talata na ang Sabat ay ginawa para sa tao. Kailan ginawa ang Sabat? Doon sa aklat ng Genesis siya ginawa. Bakit siya ginawa? Paraan niya sa tao. Sino yung taong unang ginawa? Sila Eva at si Adan. Kaya para sa kanila po ang Sabat. Kaya dito, hindi lamang para sa mga Hudyo. Kaya nga lang yung paksa kasi para sa Christian. Okay? So doon sa Matthew chapter 8 na ginamit po ng negative side, hindi hindi na Sabat ang pinag-uusapan doon kundi spiritual rest na po ito. At hindi ito nagsasabi na yung seventh day rest ay pinatigil na. In fact, yung pong tunay na mga Kristiyano na nangingilin po ng seventh day rest, sila din po ay sila rin po ay nakatanggap ng spiritual rest o yung tinatawag na anapausin sa tekstong Grego. Kaya nga kami kahit sa panahon ng dilubyo, sa panahon ng sakuna o ng ano pa man, panatag kami sapagkat may kapahingahang ipinagkaloob sa aming mga damdamin. Iba po ito sa seventh day rest. Okay? Doon sa Hebreo 4:9, yan po ay tumutukoy sa ikapitong araw ng sanlinggo. Yung sinasabi ng kapatid Daniel noon sa interview kay Sherwin, yung sinasabi natin doon na yan po'y araw na sa panahong ito'y marinig. Ang tinutukoy po natin doon, yung chapter 4 verse 7. Diba? Ano ba yung nasa chapter 4 verse 7 ng Hebreo? Yan. Sabi doon ay ganito. Chapter 4 verse 7. At muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinasabi ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang kanyang puso. Yun yung ating sinasagot na sa panahong marinig natin ang panawagan ng Diyos. Sa panahong tayo ay ma-convert. Yun po yun. At kapag tayo ma-convert, ang sabi sa chapter 9, mayroon pang nananatiling pamamayang Sabat para sa bayan ng Diyos. Alin po yan? Sabat na yan? Yan po yung seventh day rest, yan po yung araw po ng Sabado. Kaya hindi po nawawala sa Kristiyano pangingili ng Sabado. Bakit sinabi diyan may nananatili na pamamayang Sabado sa bayan ng Diyos? Kasi mayroon pong mga Sabat po na inalis Alin pong Sabat yon? Yung nasa Colosas 2:4 hanggang 17. Yan. Yung Sabat na may kinalaman sa mga paghahandog, katulad halimbawa ng Sabat ay pinagdiriwang tuwing ikapitong buwan, Sabat ay pinagdiriwang tuwing ikapitong taon.
Ano po, yan po ay nasasakupan ng ceremonial law na inalis na po na siyang umaanino sa pagdating ni Kristo. Nang inalis po yon, nililinaw po ng aklat ng Hebreo, hindi lahat ng Sabat ay inalis. Meron pang natitira. Yung Sabat naman ay pinagdiriwang tuwing ika-7 araw ng Sanlinggo. Yan. Kaya doon sa salin ni Juan Trinidad, ang mababasa nyo po doon ay Sabado. Ano po? Yan po. Hindi po yan linggo, hindi yan ibang araw, kundi yan po ay Sabado. Kaya yung pong pagninegate ng negative ay hindi po nakatibag sa atin pong paninindigan. Ano ho? At least nabibigyan ng liwanag po ang atin pong mga kababayan. Ano? At napapansin niyo po, parang pagkausap ko si Kapatid Danuel, bumabait talaga ako eh. Kasi napakalumanay nung ate at nire-respeto po natin kaibigan po yan. Ano ho? Yan. Ngayon, isa pang dahilan kung bakit ipinagkatiwala ang pangingili ng Sabat sa mga Hudyo nung una, pagkatapos itinawid ito hanggang sa panahong Kristiyano, at bagamat ang Sabat ginawa para sa lahat ng tao, maraming mga tao ang hindi nakakaalam na ito ay ginawa para sa kanila. Para malaman nila, ang sabi ng ating Panginoon doon sa Matthew 28, humayo kayo anya sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo. Kasama po roon ang pangingili ng Sabat. Kasi yung po Sabat, yan po ay utos ng ating pong Panginoong Jesucristo na napansin ninyo ay hindi nasalubong ng negative sa kanya pong pag-negate kanina. Kasi nagsabi ng ating Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kasama po roon na dapat ipangili ng Sabat dahil ang 10 commandments, kung saan nakapaloob po yung araw ng Sabat, utos po ng ating Panginoon po yan. Hindi na po natin mababali po yan. Sino po ang kanino dapat magre-reflect yung if you love me, keep my commandment? Siyempre doon sa mananampalataya ng ating Panginoon. Ano ho? Kaya yung mga apostol, ang kanilang pangilin po ay Sabat po. Ano ho? Then, yung sinasabi, tapos na? Hindi pa. Okay. Kaya yung sinasabing araw ng Panginoon, mga kapatid, sa banal na kasulatan, yan po ay araw po ng Sabado. Yan pong araw ng Panginoon, kung Biblia ang ating pagbabasihan. Then yung nasa Roma, Kapitulo 14, hindi po yan nagsasabi sa atin na inaalis na ang pangingilin po. Salamat po. Hindi po yan nag-aalis sa atin na hindi na dapat ipangilin ang Sabat. Ano ho? Yan. Kundi talaga namang may mga tao na nagpapahalaga sa ibang araw. Kasi tayo pong mga Kristiyano, hindi naman natin sinasabi na yung ibang araw hindi natin dapat pahalagahan. Mahalaga sa atin lahat ng yan. Sapagkat yan ay nilikha ng ating Panginoon. Kaya lang, mayroong pagbubukod tangi doon sa araw ng ika-7. Kasi yan lamang po ang araw na binindisyonan, binasbasan ng Diyos at kanya pong ipinangilin. Yan din ang araw na yan na ginawa ng Diyos para sa tao. Mahalaga sa atin lahat ng araw, pero mayroon pong natatangi, yun pong binanal ng ating pong Panginoon. Wala pong iba yan, kundi ang 7 araw ng Sanlinggo. Kaya nananatili po yung ating paninindigan na nakatindig. Then, doon sa pagbibigay ng collection every Sunday, time na. Sige po. Maraming salamat. Opo, time na po. Okay, at dyan nagtatapos ang presentation naman ni Brother Camacho ng SDA at dadako naman tayo para sa cross-examination para sa rebuttal stand, mga kapatid. Set natin ang oras. Okay, oras. Set natin ang 7 minutes, mga kapatid. Bro Noel Perfecto ng Roman Catholic Church. Para sa cross-examination, time start now. Thank you very much, Brother Jeffrey, Brother Camacho. Ang unang kong question, bro, sa mga Gentile Christian tayo, saan ang pinaka-unambiguous, very explicit, na itong 7-day Sabbath
or Saturday Sabbath ay pinatutupad sa mga Gentile Christians, bro? Opo, doon sa Marcos 2:27 at Mateo 28 na ipangangaral nila ang Ebanghelyo. Sabi doon din sa Aklat ng Magawa, Kapitulo 7, yung liwanag na ipinagkaloob sa Sinai, yan din po ay ipinamamana, ini-extend, ibinibigay din po sa atin. Ano? Kaya sa lahat po ng pangangaral na ito, yung mga Gentiles na hindi pa nila alam na para sa kalaginawang Sabat, magkakaroon ng pagkakataon. Okay. Okay. Balik tayo sa Marcos, yung Matthew 2, Mark 2, no? 27 to 28. Sabi sa New American Bible, ang sabi dito, the Sabbath was made for men, sa footnotes niya, reaffirmation of the of the Sabbath to benefit Israel as contrasted with the restrictive Pharisaic tradition added to the law. Ito po ba ay sinasang-ayunan nyo na nagpapatungkol to added benefit to the Israel? Yes or no? Categorical. Yes and no. Kasi yan po ay tawag dyan, pagpapaliwanag noong nagsalin. Kaya nga hindi niya isinama yan doon sa mismong teksto ng Biblia. Kaya ginawa niya doon sa footnote. Ano po? So view po niya yan. No? At naniniwala naman kami sa benefits din ng Israel. Pero hindi lamang doon. Kasi sabi doon sa next question, mga talata, human being. At next question na ba? Kasi contextual tayo. Meron ka bang dyan, masusuportahang commentary or footnotes na ito ay nagpapatungkol sa lahat ng tao kasama yung mga pagano? Yes. Ano ho? Sige. Halimbawa, dito kay Joseph Tayers, sa page 46, ang ginamit niya dito ay yan din po, yung salitang anthropos. Okay? Human being. Okay? So hindi lang objection muna tayo, bro. Objection ako, bro. Brother Camacho. Okay. Objection ko, ang tanong ko, contextual do sa verse. Not do sa term na anthropos. Kasi anthropos is very general. Pag sinabi mong verb, the verb is Christ. Pero pag sinabi mong verb, meaning salita ng Diyos. So, hindi tayo doon sa, doon context tayo doon sa verse mismo, the whole verse. Yun ang tanong ko. Okay, counter? Yes, counter. Kasi ang categorical doon, mayroon ba akong aklat? Mayroon bang footnotes? Mayroon bang commentaries? So, sinagot ko po yun pong categorical, Mr. Moderator. Apo, moderator's decision tayo, mga kapatid. Rephrase na lang question, mga kapatid, na Noel. Okay, rephrase ko na, Brother Camacho. Yung tanong ko dito sa verse na to, verse 2:27-28 ng Mark, meron ka bang footnotes from hindi sa concordance kundi sa translations of the Bible na meron ka? Na ito yung nagpapatungkol including Gentile Christians and pagans without religion. Yes. No? Doon nga sa Mark 2 27 nang sabihin diyan na tao, yan po ay anthropon. Pinatunayan po yan ng Aramaic scripture ni Victor Alexander at ganun din ng ISB. Okay, ganun din ng Contemporary English Version. Then analytical literal translation at dagdag pa riyan yung binabasa kong next question, John Strong at okay. Pwede kong tanungin doon sa kay Victor Alexander, no? Ito yung Aramaic, di ba? Ano yung footnote niya dyan? Ang sinasagot ko, yung mismong teksto, kasi yung footnote, kapatid, ay ano lang niya yun. Yun lang yung kanyang pagkaunawa. Pero pagdating sa pagbibigyan ng translation, mas matindi ito sa footnote kasi ito yung pinaka-final. Sabi dito ni Victor Alexander, no?
Oh, talagang yan ay pangkalatan kasi ang ginamit niya human being human being. Then pagdating sa Strong's makikita natin sa pangkalatan ng mga tao po yan Okay. So next question natin, si Saint Paul, meron ka bang verse? Meron o wala? Yes or no? Meron ka bang verse na ito ay inimpose niya 7-day Sabbath sa mga Gentile Christians? Yes or no? At kung meron, paki-verse na lang. Dalawa po yung tanong, yes or no, tsaka meron o wala. Pangatlo, kung meron, so ang sagot natin, may talata, meron, inimpose, yes, kasi ang sabi sa kanila, ipangaral ninyo ibanghelyong ito sa buong sanlibutan. Sa kanilang pangangaral, lumabas po ang chapter 13 ng Gawa, chapter 17, chapter 18, kasama po dyan na pinangangaralan po ang mga hintil. At marami po nga na sumampalataya sa kanila. Okay, next question. Anong talata, bro? Specific verse na inimpose ni Saint Paul sa Gentile Christian ang 7-day Sabbath. Paulit-ulit na ako, no? Sana mabigay na. Yes, katulad nga na sinasabi ko sa ini-impose nga yung kasi if you love me, keep my commandments, utos ni Kristo yun, pangingili ng Sabbath. Objection muna ako, sabihin, okay, ano po objection, Brother Noel? Ang inahanap ko talata, bro. Talata. Specific talata. Okay, may counter. Counter, yes. Talata po yung binigay ko. At maraming talata itong aking ibibigay. Sinasagot ko naman yung categorical question niya na talata. Meron pong talata. Okay, next question tayo. Okay. So, balik tayo sa Hebrews 9. Yung today na i-enter nila, it's not per se the Sabbath day. Yun ang sinasabi mo. Yung rest na dapat i-enter ng mga tao, it's not Sabbath day. Yes or no? Hindi po. Kasi, sorry. Sige bro. Tuloy mo, bro. Okay, ang dapat nilang pasukan, siyempre, ang ating Panginoong Kristo sa pananampalataya nila. Dahil kapag sinay sumampalataya, ay dapat nilang tanggapin na mayroon pang nananatiling Sabat para sa kanila. At yan po ay ang pananampalataya niya natatanggap kapag sa panahong marinig nila ang tinig ng ating Panginoon ng kanang pangangaral. Sa Hebreo 4:7 at maunawaan nila na mayroon pang laang Sabat. Yan po yung Sabado para po sa bayan ng Diyos. Kristiyano po yan, kasama po dyan yung mga... sige. Okay na ako. Satisfied na tayo, Brother Jeffrey. Thank you so much, Brother Camacho. Thank you. Okay, diyan nagtatapos ang ating cross-examination, mga kapatid, at ayusin natin yung ating oras. Okay, Bro Noel Perfecto mula sa Roman Catholic Church, na may topic po na kanilang pinag-uusapan dito sa topic na ito, ay tungkol sa Sabat. Patutunayan ko na ang 7-day Sabbath ay nananatili para sa mga Kristiyano. At sa rebuttal stand, kapatid na Noel Perfecto ng Roman Catholic Church, time start now. Thank you very much, mga kapatid, no? Brother Jeffrey, Brother Camacho. Ito yung rebuttal natin, no? Napakasimple, no? Paulit-ulit kasi yung tanong natin, pinipiga talaga natin para matulungan niya tayo, mag-guide niya tayo doon sa affirmation niya na inimpose pa sa Gentile Christians at sa lahat ng Kristiyano ang 7-day Sabbath. But the thing is, dahil nagbibigay tayo ng pagkakataon sa ating kapatid, talagang walang naibigay. Kundi ang pinipilit niya is i-contextualize yung anthropos. Kasi ang pag kinontextualize natin yung anthropos without the context, it is nonsense. You know, so yung sabihin, pagka pinutol natin yung anthropos do sa context niya, hindi siya magbibigay ng tamang understanding based do sa context. Kasi pag sinabi mong men, of course, it pertains to everybody. But this particular verse, this sa Mark 2:27-28, diyan kami tumagal.
pinipilit niya lahat ito, ay hindi niya naman maibigay na binigyan rin ng law ang mga pagano. Hindi binigyan ng law ang mga pagano. Mga covenant people lang binigyan ng law. Kaya sabi niya, kahit yung law natin ngayong New Testament sa Jeremiah 31:31, sabi niya ganon, I will put the laws in your heart. Sabi niya ganon. Wala magtuturo sa inyo. Kaya tuturo pa rin sila, okay, based on do sa nakasulat, but hindi na gano'n, intrinsic na ngayon ang Sabat. Kasi ang tunay na Sabat, sabi nga niya, natutuwa ako doon sa sinabi niya doon sa Hebrews 4:7 na yung day na yon is conversion to Christ. And that is the real Sabbath that we have. So sinasabi dito sa Hebrews 4, ang sabi dito, sa verse 5, they shall not enter into my rest. Itong rest na to, of course, it is expanded form of the seventh day Sabbath na ginagawa nila doon kasi allusion to Allusion yung 7-day rest ni God during the creation, and allusion din yung 7-day Sabbath na binigay sa kanila. And the fulfillment is the person of Christ. Kaya yung rest na yon is the ultimate eternal rest in Christ, Jesus Christ. So hindi pa rin, wala pa ditong imposition ng 7-day Sabbath na ginagawa ng mga Jewish para ituloy ito sa mga kahintilan ng mga Kristiyano. Kaya sa Acts 15, mga kapatid, inuulit ko, walang inimpose doon. Kay si San Pablo, wala nang inimpose, kaya nga nilabas ang Romans 14:5 para yung the whole context ng Romans 14 is we are not bounded by the Mosaic law anymore. Yung Mosaic law, of course, sabihin, okay, Ten Commandments, it is considered as Mosaic law, of course, given by God. Mosaic law naman is given by God. But yun nga, sa dispensation, nag-uusap tayo ng kanyang dispensation, of course, there's a dispensation between old community and the new covenant people, which are the Christians. So dun, balik pa rin tayo sa Mark 2:28-27. Ang sinasabi dito, mga kapatid, yun ako lang. Sabi dito, based on sa ating mga scholars, of course, these are Catholic scholars, New American Bible Revised Edition. Sabi dito, the Sabbath was made for men, a reaffirmation of the divine intention. Yung intention ni God is to give rest to His people of Sabbath to benefit the Israel. So, ibig sabihin, it pertains to particular person. Kaya ang tanong ko sa iyo, meron ka bang counter dito? It pertains to all people. Kasi kung may counter ka sana ng mga kaya lang binigay mo, Brother Camacho, si Thayer. Of course, si Thayer, mag-aano siya, not based on context, but maglalagay siya ng expansion ng kanyang Greek interlinear or Greek lexicon niya is based on do sa particular word. Pag sinabing men, of course, it's a broad, pwedeng gamitin yan kahit saan, but we are in context. Dito, kahit dun sa una mong binigay sa Matthew 24:20, yung araw na pagtakas, ito naganap ito kasi ang kausap niya dito mga Hudyo, mga bro, hindi niya kausap yung mga Kristiyano dito. Of course, during that time, mayroong mga nananampalataya sa kanya. But hindi pa to yung per se na Christianism na meron tayo ngayon, that we believe, uphold the life, death, and resurrection of Jesus Christ. During that time, He's speaking with the Jewish people. Kaya tinanong ko rin sa iyo, saan source nito, Brother Camacho, saan ang source mo na itong Matthew 27:28 ay binigay sa man? Yung giving, yung time of giving of God ng itong commandment to His people, of course, nag-reflect ka sa Genesis 2. Sa Genesis 2, wala pang imposition. Ang sinasabi lang ni Jesus, ni God doon, is He rested on the 7th day after He created everything. He doesn't need rest. Pero makikita natin in our dimensional understanding na God rested because He wants to appreciate His creation. Because kasi omnipotent siya . So yung God, hindi niya kailangan ng rest sa sarili niya kasi hindi siya papagod. And when He gave the Sabbath to people, yun nga, sabi sa Matthew 27:28, binigay niya sa people, sa men, binigay niya to as a covenant sa Exodus 20, verse 8 to 11. So, binibigay niya to
Kasi in particular sa mga slaves. Kasi yung mga slaves, kaya kasama dito yung mga animals eh. Kasi yung animals is considered slaves din. Kasi kasama dun sa work nila, di ba, yung mga animals. So, kapati yung mga ano nila, yung mga slaves nila, yung lahat ng tao sa kailangan mag para for rest, you know. But when Christ came, eto mga kapatid, ang sabi niya sa John 8, we are slave of your sin. Sabi niya ganon. So, ibig sabihin, binigyan niya ng a different dimension, yung slavery ng bawat tao. Yung slavery ng bawat tao can be freed only by the person of Jesus Christ. Colossians 16 to 17. And that reality of the foreshadow of Sabbaths and dietary laws is in the person of Jesus Christ. Kaya sabi niya, come to me, all you have burden. Kaya, of course, maano na natin to, yung mga nagbaburden na to is nababurden sila sa mga nababurden din sila sa mga slavery nila. You know, it could be slavery from their literal slavery or from the law or from their sin. Come to me, I will give you rest. And that is the rest that is being offered in Hebrews 4. None other than that. Hindi na tayo papasok pa sa imposition ng 7-day Sabbath. Walang imposition. Kasi yung gusto ko makita sana, Brother Camacho, dito sa debate natin, na inimpose talaga, this is the command. Kasi pwede nating isama yung sa Acts 15, na ang imposition doon, stay away from sexual immorality and you will do good. That is imposition. Kasi letter siya from apostolic apostolic college. And also sinabi rin doon, and this is pleasurable to the Holy Spirit. So ibig sabihin, imposition ng mga apostles is by consensus of the Holy Spirit, which is the Lord. You know, ang sinasabi doon, wala doon sinabi, walang binanggit doon na sabi, hindi siya in-include. Kaya natin pinipilit na include yung mga Kristiyano, mga pagano dito sa Mark 2:27-28, dito tayo may ikot kasi wala tayong maibigay. Wala tayong maibigay na explicit, unambiguous na pinapa-impose yan. Doon sa congregation nila, mga kapatid, yung collection, the day of collection is the first day of the week. And doon sa first day of the week, in-expose rin ni St. Paul na yung first day of the week na yon is the time of their congregation. So ibig sabihin, walang position ng Catholic Church that the 7-day Sabbath is moved to the first day of the week. Ang position namin is that the 7-day Sabbath is not imposed anymore to the Christian era. So sabi dito sa aming mga kasulatan, sabi dito, some religious organizations, Seventh-day Adventists, Seventh-day Baptists, and certain others claim that Christians should not worship on Sunday, but on Saturday, the Jewish Sabbath. They assert that at some point after the apostolic age, the church changed the day of worship from Saturday to Sunday. However, ang sagot ng ating mga apologists sa ating Catholic answers. However, passages from scripture such as Acts 27 verse 7, 1 Corinthians 16:2, Colossians 2:16 and 17, and Revelations 1:10. Revelations 1:10 is the first day of the week, Brother Camacho, the Lord's Day. Indicate that even during the New Testament times, the Sabbath was no longer binding, and that Christians worship on the Lord's Day, Sunday, instead. Yun ang sinasabi doon. So, ibig sabihin, ang nakikita natin, these are all biblical. Wala kaming sinight na okay, ito katuruan ng Catholic or inanin. Sinasabi dito, bro, na dito pa lang sa natin, sa Bible pa lang natin, nagpapatungkol na hindi na binding. Ang tinitingnan natin, ang hinahanap natin dito sa debate to, Brother Camacho, is binding. Kung
kung ipipili talaga natin tong anthropos na to out of context, there is no context about this. So dapat ipilit natin yung context. Ang audience niya, ang audience ni Jesus Christ, this is being addressed to Israelite people. Not even a single Gentile is around during that time. And including the Matthew 24 verse 20, during the time there was no single Gentile that is around that Jesus Christ is speaking with. So, etong makikita naman natin that yung hula sa Matthew 24 naganap na noong 70 AD. So makikita natin diyan yung ang hinahanap natin dito ay para sa atin. Applicable sa atin bilang Gentile Christian, Gentile converts to Christianity na walang imposition. Kasi sabi niya do sa fruit of the spirit, sinasabi niya sa Galatians 5 is against this, yung mga patience, perseverance, and again, there's no law. So, ibig sabihin, hindi na impose sa atin yan. Ang sinasabi pa doon sa Galatians, yung mga nag-i-impose sa circumcision, you are alienated from Christ. And yung circumcision is also connected and communicated with the Sabbath keeping in the past. So ibig sabihin, hindi na tayo binding dyan. Ang kailangan natin, bro, yung faith in Christ, come to me, I'll give you rest. He is the truth Sabbath. He is the person. Letra por letra, Colossians 2:16 and 17. Hindi natin sasabihin na ceremonial law lang yung Sabbath dyan. Kasi pupunta tayo kay Thayers, tsaka kay Strong Concordance. Sasabihin natin dyan, okay, Sabbath is 7th day Sabbath. Parang anthropos, pinuntahan natin si Thayers tsaka si Strong Concordance is ang ano niya is all men, so pag sinabi nating Sabbath is 7th day Sabbath according to their concordance. Thank you so much. Time na po mga kapatid. Siyempre dumako na tayo sa ating cross examination mga kapatid. Pero basahin muna natin yung mga nasa comment. Sabi dito ni Joy Socaldito Sobremesana, mahirap bumangga sa tamang aral. Brother Noel, perfecto. Di hamak na twisting ang gagawin mo, kaya pati utak mo natitwist na rin. Sabi pa dito sa side naman ni Bro Noel, Reagan Mendoza, ganda ng paliwanag ni Bro Noel. God bless, bro. Advance congratulations sa'yo. At sabi pa dito na Team Mori, Arcel Cruz, ang mga apostolis, masimba kay Kristo sa iya pagka banhaw. Bisaya yata ito, hindi ko maintindihan At kasalukuyan pa ding nanonood ang ating idolo, si Prince Jumong. Shoutout sa'yo, kapatid na Prince Jumong ng JW. Sabi dito ni Mary Clean M, Seiya, solido talaga mga haligi mo, bro Camacho. Sabi. Gamaliel Jerez, congrats in advance, bro Fernando Camacho, and God bless. Sabi pa dito ni Amy Alfonso, good eve, bro Noel and bro Camacho. At sabi ni bro Rasha, congrats in advance. Sabi niya. Okay, dumako na tayo mga kapatid sa cross-examination. At set natin ang oras para sa 7 minutes. Bro Fernando? Yes. Ang SDA, time start now. Okay. Sabi po rito sa inyo pong pasyon, sa pahina 5, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain. At kaya ipinagbili na tarimahin at sundin, ang Sabado'y ipangilin. Ito po ba ay ipinapasunod ba sa atin itong Sabado na dapat nating ipangilin sa panahong Kristiyano? Yes or no? Ang sagot ko diyan depende. Pwede ba 'yon? Okay ba 'yon? Kasi bakit ko sinabi depende? Bakit ko sinabi depende kasi hindi ko alam yung konteksto niyan, wala akong kopya niyan. Kung nagpapatungkol yan sa mga Hudyo, yes, kailangan nilang sundin. Pero kung nagpapatungkol yan sa mga Kristiyano, we have a higher form of understanding. And that Sabbath na yan is pertaining to Jesus Christ. Next question. Okay. So dito sa pahina 5,
At sa Henesis na libro, nalalaman na ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. So, doon nagsimula. At yung pinakadulo, Sabado. So, tumutukoy po ito sa weekly cycle. At kung titignan pa ninyo sa page 6, andyan yung Lunes, Martes, Merkules, sa weekly cycle po siya. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ito bang gustong ipasunod sa atin na Sabado? Kanino po ito ipinasusunod ng pasyon? Sa Hudyo o sa mga Kristiyano? Categorical po. Okay. Objection muna ako, Brother Camacho. Sige po. Brother Jeffrey. Okay po. Ano po objection, bro? Wala akong libro nung hawak niya, kaya hindi ko alam. Unless na mababasahin niya ng explicit, masasagot ko. Kaya lang wala akong libro niyan, hindi ko alam yung context. Counter? Ginagalang ko yung kanyang kasi nga wala siyang libro, and very honest naman ang ating negative side, kaya hindi niya masasagot. And ina-accept po natin. Sige po. Moderator's decision tayo, mga kapatid. Next question. Okay, next question. Doon po sa ginamit ninyong unang Korinto, chapter 6, verse 2 ata yun, o 1 to 2. Okay, meron kasi doong 16. 16. Opo, 16 na 1 to 2. Saan po naganap yun? Sa church po ba yun? Yung pag-aambaga na yun? Kasi parang nakikita ko, pagdating ng Sunday, ang ambaga ninyo sa church. At parang nakita, pag ginagamit ninyo yung chapter 16, parang sa church po yun. Tama po bang unawa ko? Sa church din po yun? Tama po, opo. Pag sinabi pong church, yan na naman po, marami pong expanded definition yan. Hindi po siya basta building lang. One of the definition is building. Pag sinabi ng church, mga tao yan. And during that time, early ancient church, ang congregation nila is bahay-bahay. Wala pa yung organized na mga chapel and basilicas na meron tayo ngayon. Church po yan. Yan po sagot natin. Okay. Okay lang ba kung tanungin kita, Sir Noel, kung ano sa Greek yung magbukod na magsimpan? Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun sa Greek? Anong verse, bro, para 16 verse 2 na ang unang Korinto yung ginamit po ninyo. Kasi meron po doon magbukod na magsimpan. So gusto ko marinig naman sa inyo ano yung Greek text niyan at ano yung ibig sabihin. Okay. I-pull ko, bro, Baka time stop mo kung ayaw mo maubos yung mo. Time mo. 16 verse 2. Okay. So, first day of the week, set aside. Yun bang tan mo sa akin? Aside? 3:8:44. Okay. Sabi dito is presence of, alongside, para, no? Yun yung tinatanong mo, para. Yun yung 3:8:44. So, sabi niya, preposition from beside, by the side of, by beside. Yan ang sagot natin dyan. Yan ang tanong mo, bro. Okay. Bakit sila nagkakaroon ng bakit sa time na yan nagkaroon sila ng pagbubukod na magsimpan? Ano kaya dahilan? Dahil ba yun ay worship meeting nila? Yes, worship meeting nila yon. Dito sa makikita natin sa 1 Corinthians, 2 Corinthians verse 8. Yung collection time nila is also yung congregation meeting nila. The whole chapter of verse 8, pinapakita dito, sabi niyo dito sa verse 4, they begged us insistently for the favor of taking part in the service to the Holy Ones. So yung mga Holy Ones na ito yung tinatawag ng mga Kristiyano. So, question. Time of collection rin nila to, bro. 2 Corinthians chapter 8. Okay. Next question. Doon naman po sa sinasabi niyong Lord's Day, yun ay Sunday. Saan po naman ninyo nabasang yun? Talata na yung Lord's Day ay Sunday para maaral po natin. Opo, yung Kyriaki. Okay. Hemeras. Okay. Dito po sa Revelation 1,
makikita natin dito bro, sa Revelation 1 verse 10, ang sabi dito, yung the Lord's Day, inaano ko sa'yo, the Lord's Day, sabi dito sa New American Bible, is Sunday, as a loud trumpet in imagery as derived in theophany at Sinai. So, yung pong, kahit ngayon, pumunta po kayo sa Greece, yung Lord's Day po dyan is Sunday po. First day of the week, question. to be specific. Okay, next question po. Hindi ko alam kung familiar kayo kay Danielo. Hindi po. Yung kay Danielo, hindi kayo familiar. Okay, sige. Mag-change lang po ako ng tanong. Okay. Doon po sa Hebreo 4:9. Tinatanggap niyo po ba na yan yung Sabado? Kagaya ng sinabi ni Juan Trinidad? Sir? Okay. Tinatanggap natin yan bro based on the allusion. So ibig sabihin pag sinabi mong allusion, kinuha yung idea from the Old Testament at ina-apply in the New Testament. Pero ang katuparan po niyan is not 7-day weekly Sabbath. Kung hindi, yung eternal rest in Christ. Yun ang sinasabi. Come to me, I will give you rest. Kaya nga sabi dito, harden not your hearts. Oh, that today would you hear His voice, harden not your hearts. Yung today dito sa verse 7 is eternal rest in Christ. Allusion po yung 7th day po dyan. Time na po, mga kapatid. Time na. Salamat. Yan, basa tayo bago tayo mag-conclusion para naman yung ating mga viewers ay matuwa. Sabi dito, proud daw siya sa SDA. Tapos sabi naman nung isa, proud din daw siya sa RGC. Kaya ang masasabi ko naman, proud naman ako sa PDA. Amen. Okay, anay na natin mga kapatid. Conclusion tayo. Mauna syempre ang ating negative mga kapatid. Ilang minutes yung napag-usapan natin sa conclusion? 7 minutes ba o 5 minutes? 5 minutes lang ako, okay na ako. Unless na gusto niya 7 minutes. Okay lang yun, okay na yun. Sige po, okay. Negative, Bro Fernando. Bro Fernando. Perfecto na. Inaantok na yata ang moderator. Inantok na. Bro Noel Perfecto ng Roman Catholic Church para sa konklusyon sa topic na pinag-uusapan, and time start now. Thank you so much, Brother Jeffrey, Brother Camacho. Ito yung natin, yung conclusion natin sa topic natin. Topic lang to, wala naman personalan talaga to. Some discussion na to, we've spent more than 1 hour. Wala talaga tayong nahanap na explicitly, unambiguously impose sa mga Christians. Meron seemingly. Pag sinabi mo seemingly, it seems like, na impose. But yung explicit na hinahanap natin, kagaya nung sa Acts 15, na direktiba talaga ng mga apostol ayon sa dikta ng Banal na Espiritu Santo na umiwas sila sa binigti, sa dugo, sa sexual immorality. Inimpose talaga yan. And this is in particular to the Gentile Christians. Kasi the word of God is new to them. So ibig sabihin, they are in conversion. Kaya sabi ni Saint Peter dito, I'm paraphrasing, ang sabi niya dito, huwag niyong i-offend yung ginawa ni Jesus Christ. Do not put the yoke na hindi niyo naman nakaya sa mga convert natin. Kaya tayo nga hindi natin nakaya, sabi niya gano'n yung mga yoke na yon, no? So, mga pabigat na yon. And si Jesus Christ, nagsabi rin siya na sabi niya, come to me, those who are heavenly laden, yung mga may yoke, yung nandito sa di ba, ng mga kalabaw. Kasi mabigat yun Yun yung nagpapabigat sa trabaho nila, ganon, no. So ibig sabihin, come to me, I'll give you rest. Paano niya mabibigyan ng rest yon if he is not God, and if he is not capable of offering that rest na ino-offer nitong 7-day Sabbath rest. Kasi makikita natin yung ino-offer ng 7-day Sabbath rest
during the old times sa Israel is because they are slave. Firstly, they are slavery from Israel, and secondly, they are slave of the law, and thirdly, they are slave of their own sin, because the law nagkaroon ng contrast, no, because of the law nahayag yung kanilang sins, so kailangan natin diyan hindi yung 7th day, kasi yung 7th day, bro, is kapahingahan ng kanilang physical being. Ang kailangan natin, kapatid, yung rest na ino-offer ni Jesus Christ in His person. So basahin natin yan para malinaw naman sa mga kapatid natin, para hindi sabihin na nagpa-paraphrase lang ako dito. Colossians 2. Ito letra por letra to, mga kapatid. No? Let no one then pass judgment on you. Huwag kayong magpapa-judge kahit kanino, kahit kanino diyan. On you in matters of food and drink, or with regards to festival or new moon or Sabbath. Yung Sabbath dito is Sabaton. Pag pumunta tayo sa mga kaibigan nating si Strong Concordance, si Joseph Thayers, Sabaton is 7th day of the week. These are shadows of the things to come. Mga anino lang the reality belongs to Christ. Yan po yung spiritual rest na kailangan natin. We have to repent and accept Him. And natutuwa ako kay Brother Camacho dahil pinatungkol niya yung day do sa Hebrews 4:7 in particular. It pertains to the person of Christ. Nakakatuwa yan. Natutuwa ako dyan. Yun ang talagang tunay na Sabat, mga kapatid. Hindi siya bounded by sundown to sunrise, sundown to sundown, so yan ang gusto nating i-specify dito, that the real Sabbath that we have is the person of Christ. Ngayon, hindi magiging mahalaga yung Romans 14 kung sasabihin natin na impose pa yung 7th day. Kasi kung ang 7th day is imposed, then therefore, mayroon ng holiday. Yun na yung holiday of the Lord, yung 7th day. Pero ang sinasabi ni St. Paul, kung ano man ang araw na piliin mo, pababa na rin yan. Because Christ is omnipotent. He is the Lord of the Sabbath. So ibig sabihin, hindi na yan bounded by day, any day. So ibig sabihin, every day could be equally important and holy to the Lord. Because as He wills, and yung freedom natin ma-exercise natin sa Kanya. So wala ako nakitang explicit man lang, kahit sa exegesis ng yung mga footnotes, exegesis yan, hindi natin binabaliwala yan. Kaya importante yung exegesis na yung anthropos sa Mark 2:27 to 28, sana may exegesis based on the context. Yan. Salamat po. God bless po. Sige. At Bro Fernando Camacho ng SDA, 5 minutes para sa'yo, kapatid. Okay. Time start now. Okay. So, gusto ko munang basahin itong nasa itong 227 Yan, sa iba't ibang mga scholar commentary, yan po makikita ninyo, generic term in a sense of mankind. At hindi ko lang mailagay lahat, tumutukoy talaga siya sa lahat ng tao, hindi lang sa mga Hudyo. Kaya matibay po yung Mark 2:27 kasi nga ginawa yung Sabat para sa tao. Kailan ba ginawa yung Sabat na yan? Sa panahon pa ng Heneses. At matibay po yun. Tapos makikita natin na dito sa Pasyong Mahal, ito po yung sinasabi niya, yung inimpose talaga. Sabi rito, ito ay copyright ito 1949, panahon na ito ng mga Kristiyano. Sabi rito, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbili na talimahin at sundin ang Sabadoy ipangilin. Kaninong aklat po ito? Aklat ito ng mga kaibigan nating Catholic. Na kumakampi ngayon sa atin at kumakalaban sa negative side. So matibay ito, mga kapatid, Then isa pa, yung sinasabi doon sa Revelation 1:10
na yan daw ay linggo. Ganito ang sabi ng kanilang scholar na si Cardinal Jean Danielo. Ang sabi po ni Cardinal Jean Danielo, ito, in the Apocalypse 1:10, when Esther take place on the 14 Nisan, the words Lord's Day does not perhaps means Sunday. So hindi talaga sa Sunday. Kaya nga sa ibang mga translation, halimbawa, dito sa Remedy translation, sabi rito ng Revelation 1:10, okay, on the Lord's Holy Sabbath Day. So Sabbath Day, yan yung 7th day rest, no? At makita natin, ganun din ang pagkakabanggit sa Old Testament. Doon sa 23:3 ng Levitico, you may work these 6 days, but the 7th day is the day of worship. A day when you don't work, a holy assembly, don't do any work in the Lord's day of worship wherever you live. So dito, makikita natin ganun kahalaga ang Sabat, no? So bumasa tayo from old at sa panahong Kristiyano, ito panahong Kristiyano nagpatunay sa atin, ano? Isa pa dito sa kanilang lumang aklat dito sa Compendio Historico de la Religion. No? Dito ko lang sa huli babasahin kasi kulang na, no, yung aking oras. Malaking lubha ang kamalian ng mga kaaway ng Diyos, alalaong bagay ang mga erehe na nagsasabing na magmula ng mamatay sa krus si Jesucristo ay hindi na katungkulang sundin ng mga tao ang mga utos na iginawad ng Panginoong Diyos kay Moises doon sa bundok ng Sinai. At sa katunayan, hindi siya naparito sa ibabaw ng lupa na ikawala ang tao sa gayong katungkulan, kundi lalo pangang sundin. So ito, no, impose. So direct ito mula sa kanila pong natalain. Lalo na kung babasahin pa natin yung mga nauna, no? Sabi diyan, ano? Yan. Sino ang nagbigay ng 10 utos? Sagot, Diyos mismo nagbigay ng 10 utos kay Moses sa bundok ng Sinai at pinagtibay ang mga ito ni Kristo na ating Panginoon. So pinagtibay, panahong Kristiyano na po yan. Okay? So isa pa mga kapatid, kasi konti na lang ang aking oras, nais ko rin iparinig ito sa inyo. Sabi rito, we are Christian. Kaya sinabi ko sa inyo, pag tayo Kristiyano, sabat natin sa Saturday, hindi Sunday. Maliwanag sa pamamagitan ng statement ng isang apologist ng Roman Catholic Church, naniniwala rin na ang sabat natin ay hindi Sunday, kundi Saturday o Sabado. Ulitin natin mga kapatid. We are Christian. Kaya sinabi ko sa inyo, pag tayo Kristiyano, sabat natin sa Saturday, hindi Sunday. So napakalinaw po niyan mga kapatid. Bakit tayo nananatili na nangingili ng Sabat bilang mga Kristiyano? Sapagkat ang sabi nga sa atin ng Catholic Mirror, the Adventists are the only body of Christians with the Bible as their teachers. So, napakaliwanag mula sa kanilang pagpapatotoo na talagang Seventh-day Adventist lang ang siyang sumusunod, doon sa tinuturo ng Biblia. Kaya nga nananatili tayong matatag na nakatinding ngayon, hindi po nabali yung atin pong paninindigan. Yung mga ginamit po sa Korinto 16, hindi po yun pagsamba, Yung po ay ibinigay na tulong para doon sa mga nasalanta, mga kapatid. Time. Time na, sayang. Okay, buti na lang at napindot mo kaagad yung sound effect. Nalipat mo agad. Ganda nun eh. Okay mga kapatid. Sana tinuloy pa nga eh. Diyan nagtatapos. Gusto ko marinig yun eh. Okay, at dyan nagtatapos ang debating to mga kapatid. At maganda yung ating debate at maraming nakisama doon sa debate ng kapatid na Fernando at kapatid na Noel. Itong dalawang kaibigan ko ito ay matagal na doon pa sa DevCon, bago pa lang ako doon, ay kaibigan ko na talaga ito mga kapatid. Sige mga kapatid, at bigyan natin ng 3 minutong pagpapahayag naman para sa kanilang pagpapasalamat. Kung may Facebook page sila o kaya YouTube channel, yung kanilang ipopromote nila mga kapatid. Sige. Unahin na natin si Bro Fernando. Bro Fernando.
Yes, oo. Siyempre, unang-una, wala tayong ibang mapapasalamatang labis kundi ang ating Panginoong Diyos. At nakakatuwa naman kasi naging intellectual yung aming debate ni kaibigan ko to. Kaya nahihiya akong talaga namang nakita nyo naman pag mag-present, napakagwapo at napakabait, At syempre dito sa ating pong platform, dito sa PDA, maraming salamat sa PDA, sa ating pong gwapong-gwapong moderator, yan. At syempre sa ABM, syempre, maraming salamat sa tropa ng ABM, kay kapatid na Rocky Tulog, kay Denmar Santiago, at sa lahat po ng membro. Yan. At syempre, meron pa ako YouTube channel, sundan po ninyo ako, type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr., lalabas na po dyan ang Back to the Truth Ministry. Isa pong compilation ng iba't iba nating mga ministry. So ngayong gabi po, ay pinasasalamatan ko rin po kayo dyan sa comment section, at muli ay pinagtatagubilin ko kayo sa biyaya ng atin pong Panginoon. Viva El Señor! Viva ABM! Viva Adventista del Séptimo Día! Chukbok! Hamnida! Yeso pitay mga kapatid! Miss pa po sa inyong lahat. At salute ako talagang gusto kay kapatid na Noel Perfecto. Akala ko nag-Koreano ka na eh. Ano ba salita? Sige, Bro Noel, 3 minutes para sa'yo. Time start now. Yes, thank you so much. Una ko pasasalamatan Panginoon nating Jesucristo, at siya nagbibigay sa atin ng kalinawagan bilang Lord of the Sabbath, So, pangalawang pasasalamatan ko si Brother Camacho, at mahal na mahal nating kaibigan to. At napakaganda, sabi nga niya, intellectual, napakaganda, puro puro objective yung debate namin, walang personal attacks, and napakaganda, napakasaya. At pangatlong pasasalamatan ko ang PDA sa iyo, Brother Jeffrey, at kay Brother J-Rod. Yes, you're welcome. Sa magandang mga programa nyo, at talagang lively talaga mga debates nyo. At also, pasalamat ako sa lahat ng audience na nanood. Sana po may natutunan tayo ngayon para po sa ating kapakinabangang spiritual, So, at meron po akong yung mga YouTube channel, pero hindi naman po mga religious discussion. Actually, may kanta ako doon, baka gusto niyo ng songs ko. Noel Perfecto. Yan, sa YouTube, yan. Abangan nyo ang doble cara nating na kakantahin sa susunod. Wow! Ay, subaybay mo ako dyan, ha? Amen. Okay, thank you so much. Yun nga mga kapatid, napakaganda ng ating debate ngayong gabi, at kahit tayo ay inabot ng ganitong oras, napapakinabangan talaga yung ating mga debate mga kapatid. Yung napag-uusapan, mga topic na napag-uusapan. Okay, maraming salamat po siyempre sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sabi ng Bible ay wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kaya itong mga ganitong programa is ipinagkakaloob talaga ito sa atin ng Panginoon para maibahagi ng bawat sekta o bawat relihiyon ang kanilang mga paniniwala. At sa mga usaping ganito yung kapaki-pakinabang lalo na sa usaping pananampalataya. At sa pangalan din po ni kapatid na J-Rod Ross, J-Rod Cas Ross, ang CEO ng PDA. Ako naman po si Jeffrey Punayo, ang technical operator at ang minsan ay moderator ng mga bawat debate. Abangan po ninyo ang mga susunod na debate mga kapatid, bukas sa mga susunod na araw. At kung meron po kayong mga gustong pag-usapan, ay kumontak lang po kayo sa pangasiwaan po ng PDA. Sa akin, pwede po kayong mag-PM kay Brother J-Rod. Pwede po kayong mag-PM sa kanila para palista rin po kayo doon sa ating ginaganap na debate tuwing araw-araw po halos.
At yun po mga kapatid, maraming salamat sa lahat, sa ating dalawang debater, si Bro Noel Perfecto at Bro Fernando Camacho. Maraming salamat po sa inyo, at maraming salamat din po sa ating mga viewers, sa ating mga komentarista. At dyan po natin tinatapos ang debating ito, at maraming salamat sa lahat, and God bless po mga kapatid. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit ng